verse that we have already heard before. Now, in the book of Deuteronomy, chapter 16, verse 17, and also we'll move to Philippians chapter 4, verse 15. It says, there every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God, which he hath given you. You yourselves also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel, after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, but you alone. Hallelujah. Atong isgutan karong buntag about receiving and giving. Pagdawat o paghatag. Nakabalo ba mo nga naay mga tao nga gusto kanunay nga mudawat? Pero dili sila naga-practice og paghatag. Do you know people who are like that? Daghan mo, gawas mo dito, malit mo diha sa palengke na manguhit nimo mag-ana. Kinsa man na sila? Ha? Unsay tawag nato na? Badyaw. The badyaws. No? Ang mga badyaw, gusto na sila mangayo permi. Ha? Wala ko kadungog ang badyaw nga manghiyatagon. Nga maoy manguhit ba o niyo muhatag ni mugkorta. Dili, makita mugawas or usahay, kalitan ka kay manguhit niya, humanaan dayon. No? Unya, di ka muhatag, magyaw-yaw pa dyan. No? Di mo kasabot sa ilang gisulti. Wa takabalog, gibalikas ba ta? Gitong lubat ta? But of course, there are other groups. Kasagaran, dito sa bukid, sa nag-ministry pa mi sa Tiboli tribe, dito sa Lake Cebu, under pa mangguna ako na siya nga area sa una. Kadaad to na mo dito, manalami o, if you can still remember, nangulikta ko the used clothings. Ginamit na mga sanina and then we brought there sa Lake Cebu. Lipay kayo mga Tiboli. Yeah, every time we go there, di good pwedeng di may magdalag something because they're always waiting for us to give and they will receive. No? So, na yung mga tao nga usahay, dili lamang sa mga natibo, na yung mga tao nga gusto lagi sila mudawat permi. No? They like to receive always, but they don't practice about what giving is all about. In the Christian world, in the Christian community, sa Kristohanon nga katilingban, kana dili dapat himuon. As believers, we need to learn how to give after we receive something. Mo na gitudlo sa atoa sa Ginoo, no? Nga human ta makadawat, kinahanglan antigo punta mo hatag. So there is receiving or there is receiving and there is giving and there is receiving. No? Vice versa. So mao na nga kita nga Kristohanon kinahanglan dili ta kanunay magpaabot nga hatagan. Himuon pud nato nga muuswag ta ngadto sa atong pagkamanghiyatagon. Mao nga karong buntag mo natong isgutan. Moving from being a receiver to a giver. No? Pag-uswag ngadto gikan sa patigdawat ngadto sa pagkamanghiyatagon. Ug tan-aw nato nga bisan sa Bible, doon ay mga warning, no? Na mga pasidan may tungod sa kanunay nga magadawat unya dili mo hatag. Naay pasidan ang Ginoo ana diha sa pulong si Ginoo. And the first warning is found in Proverbs 21 verse 13. He said, "He who shut his ear to the cry of the poor will also cry himself and not be answered." Kung bisayon nato na maingon ta nga siya nga nagapabungol, nagasira sa iyang igdulungog sa pagsinggit sa kabus. Sa dihang siya magasinggit usab alang sa iyang kaugalingon, siya dili pagatubagon. Wala siya ang giingon sa Proverbs. The first warning talks about that
a receiver who don't practice giving, the first warning is he will not receive an answer. Siya dili magadawat og tubag. Now, ito saan ang sabto ng word nga not be answered. Unsa may pasabot nato kung dili ta tubagon, no? Nagpasabot lamang nga ang Ginoo iyang i-ignore. Iyang dili niya tagdon ang imong pagsangpit niya sa dihang naa ka sa kalisod o sa dihang mutawag kaniya alang sa panabang di po kaniya paminawon. Ha? So nagapasabot kini sa usa ka lagda nga atong nahibaw-an nga langit nun nga kanang pagbalos-balos, no? Sa pag-ingon sa pulong sa Ginoo nga unsay imong ipugas, mao usab ang imong unsay sumpayana? Anihon. Oh. That also reflects the word, if you will say, you will not be answered. Because the Bible says, nga kung imo dang tabunan imong dalunggan sa pagkinahanglan, sa pagsinggit sa kakabus, sa panahon nga ikaw na pod ang naipagkinahanglan, dili sab ka tubagon. Warning man na siya, no? Pagpasidaan. So, kung gusto ka nga paminawon sa Ginoo, sa panahon sa imong pagkinahanglan, kinahanglan antigo usab ikaw nga mutagad sa pagkinahanglan sa nanginahanglan. Mo nang ginapasabot sa Book of Proverbs. So that is emphasizing na kinahanglan nga kita kung kita makadungog o makakita ug tawo nga dunay pagkinahanglan, kung nakadawat man kag panalangin, you need to learn how to share to those who are in need. Oh, mao na. Ikaduha nga warning. In Proverbs 11:24, there is the one who generously scatters and yet increases all the more, and there is the one who withholds what is justly due, but it results in want and poverty. Amplified Bible na siya, no nga translation. So ikaduhang warning sa Ginoo, for people who always receive and don't like to give, he will be always in want. Kanunay jud ka nga magkulang. Kanunay jud kang kulangon. Kung sige ra kag dawat, unya di ka mohatag. Unsa nang word nga want? Kanang word nga want sa Hebrew word, it primarily means to lack. Kulangan. Be deficient. Or be in need. Kanunay ka nga na ay kinahanglanon. Dili matagbo ang imong pagkinahanglan. Nagpasabot, nga ikaw, kanunay nga mawad-an sa mga butang nga importante nimong gikinahanglan. Mahimo siguro si kini nga physical, mahimong spiritual, o mahimo usab kini nga emotional nga pagkinahanglan. That if you don't know how to give, you will always be suffering in want. Kakulangon, kanunay kang naay pagkinahanglan, di yu ka matagbo sa imong kinahanglanon. Mo na ikaduhang warning, ha? Okay. Ingon man gud siya, kadto daw kana bang nagasabwag uban sa pagkamanggiatagon, ingon siya, nagauswag usab hinuon og dugang. Nag-anam po siya kamauswagon. Apan ingon siya nay usa nga diin nagapugong sa ngayang ihatag. Unya nagresulta kini sa pagkinahanglan o sa pagkakabus. Doon na siyang ingon sa proverb. Now, third warning nga makita nato sa pulong sa Ginoo. In Proverbs 28 verse 22, it says there, the stingy are eager to get rich, and are unaware that poverty awaits them. Sa Bisaya na siya, ang kuripot, ito na lang ang isulti ha, ingon sa pulo sa Ginoo, ang kuripot o ang tihik, ingon siya, gusto nga madato,
Pero wa siya masayod nga ang kapobrehon nagapaabot di niya. So the third warning is he will be suffering in poverty. Kung yung ka nga stingy or kanang kuripot or tihik nagpasabot, mga tao na siya nga di gyud mahatag, sayangan sila nga muhatag. Now what is the word poverty there? It refers a state of lack of destitution, primarily linked to laziness, reckless financial habit, or the pursuit of get-rich-quick scheme. Nagpasabot nga, ang mga tao nga dili manggiyatagon or dili kanti kumuhatag, gusto lang siya nga sigig dawat, nagpasabot nga kulangan gyud sila sa ilang mga tanang gikinanglan o kini usab adunay kalambigitan sa pagkahimong tapulan. Nganong tapulan man? Sige, gusto naman ka sig dawat, no? Dili ka gusto mo lihok, di ka gusto mo trabaho, di ka gusto maningkamot because you want always to receive something. So, mao nga, kana kung yun ana imong sitwasyon igsuon, mahugyog ka dito sa gitawag natong kakabos, kapobrehon. I don't know, pero na ako'y nadungog nga istorya about sa mga badyaw. Na daw sila na-meet. Na mga pasto nga na istorya nga naa sila na-meet nga badyaw nga pag adto nila dito sa ilang lugar, guwapo kayog balay. I don't know how true is that. But the Bible is saying, if you always receive and don't give, ikaw, ingon siya ang kakabus nagapaabot kanimo. So, nahan. So, mo na nga warning ang atong makita. So, do na yun di ay, dili maayo sa pagsigila taog dawat, nga di ta antigo muhatag. No? Well, akong giingnan ta mo ganina nga, sa una, under na ako ang leksibo, no? At nga time, grabe yun, nga, ang mga Tiboli tribe, kanunay yun na siyang kapaabot nga katagan. As I have said before, kanyo mag-seminar mi dito, kami magdalag bugas, kami magpakaon sa mga nitibo, inig-uli, amo tanang gasto. Ana lang ang sitwasyon, no? They don't really give something kanang preba nga. Siyempre, speaker ka, no? Naghimo ka, nagwalik ka, tagang ka glove gift or honorarium nila pa. Pero dito, basta yung mga nitibo na gani mong atuon, ayaw lang yung hunang-hunang nga muuli ka nga naa kay love gift or honorarium. Hinoon, mupadala sila usahay og manok, Bisaya. Unya, bugas pod nga dinurado, ginagmay ragod pod. At least na sila ginagmay ba, no? Nga practice of giving. But actually, later on, gitudluan ako sila unsaon nga sila muuswag. So, nagwali ko sa ilaha one time sa among seminar dito nga, ang kapobrehon dili babag sa paghatag. Until sa time, giingnan yun ako sila. Kabalo mo mga pastor, pastor man to nga seminar. Akong giingnan, mas dato pa muna mo nga mga pastor sa patag. Kaya ang mga Tiboli tribe, tagko kay sila kaumahan. Ha? Dako kay sila lapad kay sila giyuto sa bukid. Gwapo kay lang mga mais dito. Kamu yung ko dagko kay mo giyuta diri ba, pero kami sa patag wala gyud among yuta naara gyud sa abuhan. Unya kada semana yung ko kada Domingo maulag gyud among saligan ang among tay sa na offering. Unya ako silang giingnan nga mao nga kita yung ko kung panalanginan ta sa Ginoo dapat magtuon taon sa paghatag. Nalipay ko sa balita ni Pastor Bert kay si Pastor Bert ang damo na may under niya ng Lake Cebu. Nga karon nakakaton na gyud ang mga nitibo. No? Muhatag na daw sila honorarium kung muwali ka sa ilang simbahan, sila na mag-prepare og pagkaon og naay bisita nga moadto dito. Ko wow, praise the Lord. At least there is a change, no? There is a change. You will try to see nga kung imong tan-awon kunang tao magtuon sa pagkamanggiyatagon, mag-increase or mag-anampog ka og uswag,
Why? Because you are following the principle of God nga angayang buhaton sa usa ka magtotoo sa Dios. Yung pa si Pastor Bert, uy, gwapo na kayo silang mga balay, sir. Ha? Wadto ka dito, gwapo na kayo kag katulganan. Gwapo na ka og CR. Kung nakasulay mo, kasi naka-atol Glek Cebu. Naka-experience ba, nakapuyo yun dito. Kung mato ka sa resort, okay ra. Pero kung dito ka sa mga balay sa Tiboli, mo stay, ang ilang CR dito, mga igsoon, sultihan ta mo, siyat dili, kasagaran. Ngayon, igsulot di mo, makita yun di mo ang mga nanggibok dito sa ilalom, and then you will sit down there. Naapoy, yung pag-ato na mo, yung patong area supervisor dito, sir, dito lang ta dito, kay naibasin dito, naibasin. Naibasin ba ka ng bawol? Kung bawol nga flat trapod, nga magtungko ka. Pag-ato na mo dito, pag-ato na ako, agianan is tao, no? Na sila'y cover nga ana. Pero ang likod open. Kay nag-umbaw man sa bukid. Ang gikubiran nilag siguro nga tubangar ra. Unya ang pultahan, sako nga isangit-sangit ra. Unya kung naka dito nag-CR, makadungog ka sa tao nga muagi-agi dito mag-istorya-istorya. And then you will be there. Grabe, no? Ano ang sitwasyon nila dito? Maglisod sila og palit og even bowl nga imong nga komportable ba, no? Para sa mga tao nga dito mo na nga kung ikaw tao nga dili manggiyatagon, usangko jud kag ingon ana nga sitwasyon, but praise the Lord, sa ingon pa ni Pastor Bert, they are trying to start giving now. Hallelujah. And of course, they are starting, of course, to increase sa ilang panalangin because they learn how to give. So, mo ang warning, maigsoon. Now, we are going to see God's instruction about reciprocity in receiving and giving. Unsa may gitudlo sa Ginoo, may tungod sa pagbalos, pagbinaliloay, sa paghatag, or sa pagdawat, o sa paghatag. Now, bantayan natin niya, the first instruction, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God, which He has given you. Kung ato nang binisayo, nag-ingon ang pulo sa Ginoo, matag usa ka tawo kinahanglan magahatag sa iyang maarangan, sumala sa panalangin sa Ginoo nga inyong Dios nga iyang gihatag kaninyo. Unang instruction is, God instructed us to give after we receive. Gitudluan kita sa Ginoo sa paghatag, humanta nakadawat. Kung mayon kita nga instructed or gitudluan, nagpasabot nga, iyatang gihatagan og pagtulunan, gigiyahan ta niya, usa ka langit dun nga direktiba nga angayan ta magkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Dios. So mo na siya ang instructed. Unsa may giingon sa Ginoo? Ang matag usa ka tawo kinahanglan maghatag, sumala sa iyang maarangan, sumala sa panalangin sa Ginoo nga inyong Dios. Dinhi makita nimo nga ang Dios maoy nagpanalangin. Pagpanalangin nato sa Ginoo, nakadawat ta. We are a receiver of the blessing of God. All right? Matag adlaw nagadawat matag panalangin sa Ginoo. Dili lang ta magunahuna kung panalangin ato gisgutan nga kwarta ayaw. Magunahuna ka nga sa imong kinabuhi, sa imong kusog. All right? Sa imong may panglawas, that's a blessing from the Lord. But lahi tong finances, no? Pananglitan. In the whole week na akay panalangin, kisa may naghatag sa imong panalangin ang Ginoo. You are a receiver. Now, ingon sa Ginoo, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God. You see? So, gipanalanginan ka sa Ginoo,
you become a receiver, nakadawat ka sa panalangin, so ang imong buhaton, kaya nakadawat mong kag panalangin, you will give. Oh, that is the instruction of the Lord. No? Ikaduha nga instruction. You yourself also know, Philippians, that at the first preaching of the gospel after I left Macedonia, no church shared with me in the matter of giving and receiving, but you alone. So the instruction here, nga makita ni mo, Paul mention about the truth of giving and receiving. And when you talk about mention, that means to say, gisulti, gihisgutan. Right. Unsay naa sa iyang unahuna. O kinahanglan nga atong hinumduman. So, ingon ni Paul, wala gyud laing simbahan nga nag-apil aning ministry sa receiving o sa giving and receiving. Kamurag yun, mga taga-Pilipos. So, kung imo tanawon, in the book of Philippians, ang taga-Pilipos, nag-practice gyud sila about giving and receiving, giving and receiving, receiving and giving. So, kung hisgutan man ni Apostol Pablo, that means to say, mao gyud ni ang ayang buhaton sa mga Kristohanon nga sumulunod ni Kristo. Katulo nga instruction nga makita nato. In Acts 20 verse 35, he said, "In everything I showed you that by working hard in a manner you must help the weak, and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, it is more blessed to give than to receive." Naisgutan man natin sa mga mingagi. But the third instruction, kung imo tanawon, Jesus taught about blessedness and giving and receiving. Si Ginoong Hesus nagtudlo, may tungod sa pagkabulahan, sa paghatag, o sa pagdawat. When you say blessedness, kanang pagkabulahan diya, nagpasabot nga, usak ka langit nun nga pagbugana sa kalipay. It means an inner joy, kanang kalipay diya sa sulod, o espirituhanon nga pagka-mauswagon. Ang pagdawat o paghatag o paghatag o pagdawat, dili lamang ang physical nato or material nga panalangin mo'y ginapauswag sa Ginoo, apan apil ang atong espirituhanon kang kinabuhi. We will be growing spiritually through the ministry of giving and receiving. That's why ingon sa Ginoo, you are blessed. I don't know with people who are heartily giving after receiving, kung nabati ba ninyo ng kalipay kay nakahatag mo? No? Nabatay kalipay sa dihang mutunol tag something sa ating igsoon. Mo na kung punguta na karon. So, mao nga, in the ministry, so we are going to see God's reward for a receiver who practice giving. Tanaw na to, unsa may ganti sa usa nga magdadawat o maghahatag. Nga siya nagahimo sa paghatag. In Proverbs 19:17, he said, "One who is gracious to a poor man lends to the Lord." Ang usa nga nagahatag ngadto sa gabos, nagapahulam ngadto sa Ginoo. Gila naman kana, ha? And he will repay him for his good deed. You see? Ug siya magabalos, magabayad pagbalik kaniya sa iyang maayong binuhatan. The first reward, we will have a sure reward. Now, yun tayo siguro nga ganti. Kung kita mag-practice that after we receive a blessing, we will also practice giving. From a receiver, you will become a giver. Now, the word sure reward refers to the guaranteed. Gigarantiyahan. Na kay garantiya or aduna kay balos nga gikan sa Dios nga siya mo'y magapatagana o magatagana ni adtong mga tao nga nagkinabuhi uban sa pagtuo,
pagkaligdong o sa ilang pagkamasinugtanon or pagkamatinumanon. There is always a sure reward for givers. When you are a receiver, kinahanglan yung ka move forward nga to sa pagkamanggiyatagon. Because when you receive something that is just on that time, pero ang reward, nagapadayon if you will be giving. No? Now, kung nakadawat ka, lipay ka kay nakadawat gug kagot. Pero mas dako ang imong reward kung ikaw maghatag kay nga naman. Once you keep on giving, the reward will continue also to flow in your life. Dili mo undang ang panalangin sa Ginoo nimo sa imong kinabuhi. And of course, when you keep on giving, you will always receive something from the Lord. Kay imo man gituman ang iyang prinsipyo nga gitudlo, no? It is more blessed to give than to receive. Jesus was the one who taught that. Ingon pa ni Apostol Pablo. Second nga reward nga makita nato in Luke 12 verse 33, sell your possessions and give to charity. Make yourselves money belts which do not wear out, an unfailing treasure in heaven where no thief comes near nor moth destroys. Ikaduha, of course, the second reward of a receiver who practice giving, we will have a heavenly treasure. Makaangkon taog langit nun nga bahandi. Everybody say langit nun nga bahandi. And when you talk about langit nun nga bahandi, nagatumong sa walay katapusan, espirituhanon nga bahandi, inay nga gitawag natong mga material nga panag-iya sa mga butang nga kalibutanon. Now, of course, we need, of course, earthly possessions. Naatay daghang mga butang, naangkot. All those are blessing of the Lord. Pero ibalansi nato. Kung nagpaningkamot, kanunay ko nag-istoryaan nga kung naningkamot man ka sa kalibutan, paningkamot pod nga naakay madeposit nga treasure dito sa gingharian sa langit. And one of the ways that you can earn a treasure, you can have, of course, heavenly treasure is through giving. Amen. Now, try to think, kinahanglan imong dawaton nga ang imong sweldo, ang imong kinitaan sa imong pag-drive, ang imong ganansya sa imong negosyo, tanan nga imong kinitaan, kunaw na kanunay, nadawat ni mo ni, and all of these things are the blessing of the Lord. Because it is so clear in the book of Deuteronomy, ngayon siya, it is the Lord your God who gives you power to get wealth. Wala ditay madawat kung dili gikan sa Ginoo. And of course, in the book of Haggai, try to remember the word, Haggai 2:8, ngayon siya, silver and gold are mine, the Lord said. Now, third nga reward, Proverbs 11:25. Ingon siya diya, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Sa NIV na nga translation, no? So, kung bisayon nato na, nag-ingon siya, ang tao nga manggiyatagon, magmauswagon. Ha? Siya nga nagahatag o pagpahayahay, nagaingon siya ngadto sa uban makadawat og kahayahay, refresh. Now, ikatulong reward, of course, we will become a prosperous person. Muna isaad sa Ginoo. The reward of God will, a person who is a giver will be a prosperous person. When you say prosperous, means you will experience true abundance. Makasinati kag tinuod nga pagkamadagayaon o pagkadato sa imong kinabuhi. Igsoon. And that's the final reward. Mao ginay sangkuan sa tao nga manggihatakon. So, if you will try to see and think again, nga nag-discuss man ko last month yata to, about the Dead Sea.
Magamit nga po natin ng illustration, karubuntag. Ang Dead Sea nag-receive og mga tubig sa mga kasapan, including the River Jordan. But Dead Sea has no exit. Tanang tubig mapundo ra gyud siya didto. Ug tungod niya na walay kinabuhi ang Dead Sea kay ngano walay isda nga mabuhi sa Dead Sea kay sobra kaparat kung i-compare nimo sa normal nga dagat. So there is no life, there is no, of course, blessing upon that Dead Sea, and it's dead. So ang tao nga dili antigo muhatag mura sa Dead Sea nga napundo tanan, sige dawat, and wala gyud siya pagkamauswagon. And that's the warning of the Lord, no? So ang tinuod nga pagkaabundansya o ang tinuod nga pagkamadagayaon dili na to masukod sa mga butang nga atong ginatigom. Manay giingon, ha? Dili na to masukod sa mga butang nga atong ginatigom apan masukod na to sa mga butang nga atong ginasabwag. That is where the abundance is. So, sa pag-uswag nato, sa pag-move on nato from a receiver to a giver, ayaw una-una ang akong uswag ka nga to sa pagkamangyatagon nga mawad-an ka. Ha? Mawad-an ka sa imong mga kuhaanan sa imong panalangin. Don't think about losing your resources, but of course, magunahuna ka that you are adding to your resources. Nga naman, because when you will be a giver, the blessing of the Lord will always come to you. And of course, magadugang nimo og di ka mawad-an, no? So, kinahanglan nga magkunahuna o muhunong ka sa pagunahuna ba nga gusto nimo ang kunon tanan nga butang, no? Kulangan pa jud ko aning kalibutan na kulangan pa jud ko. Apan kinahanglan sa imong Christian life paningkamuti nga makabilin ka o usa ka kabilin sa pagka manggiyatagon. Hallelujah. You need to think of a legacy you want to leave behind, that ikaw nga tao na ilhan nga manggiyatagon o dili lang antigo nga mudawat sa panalangin. That you are a giver. Then your next generation will follow your lifestyle, because you have shown that you are not a receiver, but you are also a giver. Makainom mo sa katubang taon dato. Okay? Gamito na po nato itong taon dato, no? Itong taon dato, may duo ka Jesus. Why? Because gusto siya nga makaangkon o kinabuhing dayon. So he said, maayong magtutudlo sa kung buhaton nga makaangkon, makadawat kong kinabuhing walay katapusan. And Jesus answered, natuman ba nimo ang napulo kasugo? Ha? Katubang napulo kasugong ayaw paghimog laing Dios, gawas na ko ayaw pagsimba, ayaw pagpatay, tahura ang imong mga katoma. Mo nang 10 commandments ilang ginapasabot, no? Ingon pa sa taong dato, oh yes Lord. You see? Gituman ko na ako siya gikan pa sa kong pagkabata hangtod karon. Kabalo mo, the first thing agi gusto may bawaan ni Jesus, nakatong taong dato nakatuman sa basic principle. No? So kay dato man siya, ingon ni Jesus, okay, very good. Ingon ba ang Bible nga nahigugma si Jesus sa iya because of that. No? May gugma man gyud ang Ginoo nato basta nakatuman ta sa iyang gisugo. So ingon siya usa lang gyud kulang. Sa diyan nakaduang dato ingon si Jesus ibaligya imong ta mga kabtangan all that you have and give to the poor. Ang halin. Now, try to think about that principle. Kung imong tan-awon ang pagkadato ni atong tawhana nga dato asagikan. Asagikan iyang pagkadato. Sa Ginoo. Alright? Sa Ginoo. And God was testing him kung andam ba siya nga muhatag after he received
that richness in his life. Human siya nakadawat pagkadato, andam ba siyang muhatag? So, ingon siya, baligya. Unsa may response dato? Nihimo ba siya? Did he follow the instruction of the Lord? No. Pagkadungog niya, bahandi, ihatag. Oh! Moingon siguro siya, that's weird. Binuang na, that's ridiculous. So, mao nga, talikod ang dato. Wa siya nakadawat sa instruction. He wants only to receive, and he was not willing to give. That ingon pa sa mga interpreters that kung hihimo pa sa dato ang instruction ni Jesus, musamot yun siya sa kadato. Di ba? Si Jesus na naghatag instruction. Musamot yun siya kadato because it was Jesus who was giving him that instruction. And this is what we mean today. Nga kung si Jesus maghatag instruction, we need to follow because we know that there is always a fulfillment of the reward nga iyang gisulti kanatong tanan. This morning, we are being encouraged by God. Di ta magsigi lang og dawat, kinalan antigo putang muhatag. We need not to receive, to remain always a receiver and not a giver. But we need to move forward to be a giver after becoming a receiver of the blessing of the Lord. So na ako'y idimo karong buntag, na ako'y testingan kung nakasabot ba ta. And if you have understand, of course, the word today, makahimo gyud mo ani akong gisulti karong buntag. Now, so gusto na akong volunteer karong buntag. Kung guay volunteer, tawago na lang nako. Napulo lang siguro ka tao. Ha? Volunteers. Oh, na ako ihatag. kung dili mo volunteer, iwag yun mo ipanalangin ng buntag. Violet daw green. Donation. Oh. I need 10. Wala? Oh, JB, come on. You volunteer here. Kaya ikaw akong nasa kung my first nga person nga akong linya. Oh, dali. Dali mo, mga napulo ka tao lang. Oh, si Ter Susit, dali. Ayaw pa. Lingkod-lingkod diya, Susit. Ikaw mag-una ko sa si JB. Oh, Gina, ayaw pa himot-himot diya. Na ba, Gina? Asa si Gina? Ay, nagtudlo pa. Oh, dire, linya. Padung ta sa ubos. 1, 2, 3. Oh, dirita 4. Tanaw na ako ron. Makapasar ba sila sa akong mensahe rong buntag? 1, 2, 3, 4. Oh, nung pakabuo ko. Oh, let. Come on. Oh, Sister Sita, come on. Sister Susan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I need 3 more. 7. Oh, ayaw mo tuklot-tuklot ya. Jane Rose, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 10 lang. Oh, ana lang, diya lang mo, diya. Aron makita mo sa mga tao. So, pananglitan na ay mo panalangin nimo, ingon ani kadaghan, tag 20 ra gunig tag 50, pero sa kalibo ba ni? Oh, ako nang gituyo arong daghan. Now, for example, JB will receive a blessing like this. So, nahimo siyang receiver. Okay. Pagtanaw ni JB, ay salamat Lord, nana ko'y pangbayad sa akong graduation. Okay. Pero kay nakadungog man siya sa mensahe. Dapat dili lang siya tigdawat. Dapat antigo siya muhatag. So sa may buhaton ni Muter, nakadawat magpanalangin. Ayaw po ihurot. Imposible po kayo nang ihurot nato, no? Kanang makadawat na og panalangin, murag dili po na siya tinuod. Oh.
Bahala ka sa imong desisyon. Pilay imong ihatag. Ay, pilay imong kuhaon. If you want to be a giver, so pila may imong ihatag, ika sa imong nadawat. Una-una ang hanapay madawat o kinaubsan. Okay, come on. You decide. Usa lang imong kuhaon. Oh, bahala ka. Ikaw nag-decide. So you are going to give. Okay. So si Aroy karon, nahimo siyang receivers panalangin sa Ginoo. Karon ingon si Aroy, nara ba yang amo sa iyang tapad? Ngayon sa bakarkila na yung kuhanis kung pidikap. So, dili man siya gusto nga receiver agad siya kutob. Gusto man siya mahimong giver. Karon pila man kayang ihatag? Oo. So, sa mahimong decision. Karon, Roy. Because you want to be a giver. You want more blessing. You want more to receive. Oh. Oh. So nadawat ni Sammy. Si Sammy karon na receive. Hey mong receivers panalangin sa Ginoo. Karon nag-decide na pud siya. Libre ng paniadtuan eh. Pero kaya nakadungog man siya gwali nga di lang siya mahimong receiver, kailangan siya mahimong manggiyatagon. So, naara sa iya pag-decide, pila iyang ihatag sa uban. Ngayang mga kaubanan, oh. Nagunaw na ba naapay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, praise the Lord. Nakadawat si Sister Susit og panalangin. Hallelujah. She became a receiver of God's blessing. So, kung Sister Susit karon, gusto siya sa mga mapanalanginan. So, what is your decision now? Muhatag ba ka Sister Susit or dili na lang? Okay, nihatag. Gihatag niya, baga yun iyang gihatag. Karon Sister Susan na mo siyang receivers panalangin sa Ginoo. She needs to decide. Muhatag ba ko ani? Okay. So it depends upon her mind. Kung sa pilay iyang ihatag, ngadto sa iyang katapad. Oh, tanaw-tanaw niya. Sir, lit-lit ba niya akong kuan? Oh. Oh, napagyapoy usa ka kumkum nga panalangin na daw ni Mr. Litlit. So, but Litlit, of course, thinking, kabalo naman siya sa word, so kabalo siya nga di siya kinahanglang receiver ra karubuntag. Kinahanglan siya manghihimong manggihatagon. So, she needs to decide. Oh, gitunol niya siyang katapad. Sister Chita also became a receiver. And then, she is deciding now how much nga iyang ihatag sa iyang katapad because she wants to be a giver. Hallelujah. Giihap niya maayo. Makapalit na ba siya unya ko sa kakilong bugas para panihapon, whatever. So, wala na daw mo. Oh, nangahulog lagi ang panalangin sa Lord. Okay. Ha? No, nagduha-duha siya. Okay, so finally she decided to give. And then, kisa ganin ni, si Jalen ba ni? Si Jalen. Jalen Rose. Oh, gihap yun ni Jalen na niya mabilin. And then, Ayad also became a receiver. So, yung si Ayad, lang kumuhatag ani, kitag 20 naman lang niya, but nakonsensya man sa pulong sa Ginoo karong buntag. So, she needs to give so that she will not stop being a receiver. Oh, pila may ihatag sa imong Oh, 20 ra gyud gihatag. Aw daday. Wa pa siya ka-decide finally. Okay, si Jane Rose ba ni? Ha? Jane Rose, no? Okay. So Jane Rose was in the last line. Nara sa iyaha unya kung muhatag pa siya dili. Okay. Atong palakpakan sila may igsoon. So that is the process, no? Atong gitun-an karong buntag. Salamat sa napulo. God bless you. Hallelujah. So pwede na mo manao kay wa na lain o nahurot na. Okay, thank you. Ha? Inyo ha man na. Doon sa mo ako galing gihatag.
Atong palakpakan sila, kay nagmahay sila nga anong gihatag daw nila dako. Abi nila akong bawion. Why bawi? Okay, atong palakpakan, atong mga igsoon. Praise the Lord. You know, gusto lang na ako makita yun yung actual ba, no? Nga ang process sa Ginoo, ingon ana, no? Kadawat man taong panalangin, antigo po mo pasa nga to sa uban. So, karong buntag, siguro sa imong life, murag, ingon anak ka, no? Gusto ka, mudawat lang permi. But the Lord is giving you a challenge this morning. You need to become a giver. Hallelujah. Shall we all rise? Manindog ta? Praise the Lord. God is just speaking to us through His Word. Tungod kay gusto niya nga kitang tanan mahimong manggiatagon aron kita magmauswagon. So that we can receive the blessing of the Lord. So today we need to give thanks to Him. Hallelujah. Father, we just want to thank you, Lord, sa mga butang imong gihimo karong butaga. Let the people of God in this place will not remain a receiver of your blessing, but everyone will become a giver, Lord. Bisan unsa kadako kagamay ang panalangin nga ilang nadawat, O God, nga Lord sila Ginoo mantigo nga muhatag. Ug dili lang sila tigdawat permis panalangin. The devil always look for somebody to give, but they will also think, to whom shall they give? God bless us together with all these words today. Lord, we just want to give you back all the glory and honor again. In the mighty name of Jesus.